So for today's video nga ay deadheading crew tayo papunta ng South Korea. Tapos na nga guys yung briefing nito at papunta na kami sa aircraft. So ito yon, first time ko nga pala dito guys sa aircraft ng A350 dahil A380 nga ako. So ayan, tamang ayos lang ang buhok, tapos prepare na for take off. So eto na nga't nag-pushback na at play na rin ang safety video. At kapag gantong pa-take off na nga guys, kapag operating crew ka, syempre nakaupo ka sa jump seat mo, dapat secure ka na. At of course, yung silent review na tinatawag. So, isipin mo yon kung saan yung kapag may in case of emergency, saan ba yung exit dito? Or dapat alerto ka sa mga nangyayari sa paligid mo. So, ayun, since na hindi naman tayo operating crew ngayon, so, ayun, tamang ano lang, passenger princess sa upuan. So, story time muna guys. So, dapat hindi talaga to sa roster ko nakasama tong Incheon. So, basically, ang flight ko nito is Manila. Pero, pinaswap ko kasi to. Or may nag-post and then tinanggap ko yung offer and then sinwap ko yung isang Manila flight ko para to sa Incheon flight. Kasi syempre nga, bibihira nga yung makakuha ng Incheon flight. Kasi hindi nga ako license or trained para i-operate yung aircraft na papunta sa Incheon. Kasi iba kasing aircraft yung trained ako. And bago ko nga to sinwap guys, is napakarami kong tinanungan kung worth it ba na iswap ko or hindi. Kasi nga, September, bala ko talaga umuwi sa bahay namin. So, sinwap ko at okay naman so far. Tsaka for the experience, kasi bibihira lang maka-experience ng deadheading crew. Hanggang sa eto na nga guys, at nag-first service na, at yung nag-serve nga sa akin is yung friend ng flatmate ko. Tapos tinanong niya ako kung anong gusto kong kainin. Tapos sa kanya, kung ano na lang yung hindi mapipili, yun na lang ibigay niya sa akin. Para mapadali din yung trabaho niya. Tsaka syempre, deadheading crew lang naman tayo. Pero syempre, hindi naman ako nagugutom dyan. So, okay lang kahit ano sa akin. Tsaka kung ano yung mapapadali para sa kanya. Yun. Kasi ramdam ko yun. Yung feeling na wala ng choice. Tapos nahihirapan kang mag-alok sa pasahero. Hindi ko alam kung paano ko ibibenta yung pagkain na to para lang kainin niya. So, ayun. Tapos, ito nga guys. Maaga pa lang nito. Actually, hindi nga ako nakatulog eh. Kasi, hindi ko alam. Mahaba kasi yung tulog ko yan guys. Mga 12 hours ako natulog. Pero still, kapag mahaba yung tulog, pagod na pagod ka pa rin pagkagising mo. Tapos laki-laki pa rin ng eye bags mo. So, eto guys, nagbihis na ako ng maaga kasi alam ko na kapag top of decent na, mag-uunahan na sa CR. So, 15 kasi kami dito or 14 ata na crew na deadheading din kasama yung supervisor ng economy tsaka ng business. So, nagbihis na ako ng maaga para hindi na ako mapagsiksikan sa CR. So, ito yun. Tapos, ewan ko ba, simula nung naging crew ako, tapos kapag passenger lang ako, laging kapag napupunta ako or kapag napupunta ako ng CR, madumi yung CR, lagi kong nililinis yung CR kapag may mga tissue sa lapag or ano, para kagawian ko na. Tapos inaayos ko rin para makatulong naman sa crew. Kahit di naman talaga necessary na dapat tulungan or ganito ganyan. Pero syempre, ewan ko, parang nandun na rin sa akin na kapag makalat, kailangan ligpitin. 'Di ba? Tsaka syempre sa next na gagamit. So, yun na nga, nilabas ko na yung uniform ko at isusuot ko na siya. Actually, guys, sobrang aga pa niyan para sa top of descent. Pero nagbihis lang ako ng maaga. So, balang ginawa ko, yung pants ko dyan, pinalitan ko na ng uniform pants. Tapos, yan, nagsuot na ako ng blouse. And then, meron akong jacket na black na pinatong ko na lang muna sa aking uniform. Sobrang aga pa nga kasi talaga, guys. Parang mga isang oras pa ako at mahigit. Or isang oras at kalahati bago yung top of descent. Tapos ayun nga, para makalabas-labas ako ng cabin, kahit na naka-uniform ako. So, pinatungan ko na lang yan dyan. Kasi inaayos ko lang, tapos babalik na ako sa upuan ko. Ayun. Tapos nga guys, hindi nga ako nagpalit ng sapatos dyan. Kunin yung sapatos namin lahat na pang crew. Yun din yung sapatos ko. So, pwede naman magdala ng sapatos or magpalit ng sapatos. Pero para convenient nga lang. Tsaka hindi naman ako patayo-tayo na pasahero. Lagi lang ako nasa upuan. Tapos nanonood lang ako kaya, yun, matutulog. Tapos doon ko na nga ginawa guys yung aking hair sa upuan. So ayan, nag-announce na yung captain. Tapos nag-announce na rin yung CS or yung CSD or yung pinaka-head na supervisor. So, doon ako nag-ayos sa upuan ko ng hair ko kasi nga sobrang haba na ng pila sa CR.
So pagkadating is nag-bis lang kami and then 15 minutes magkita-kita raw kung sino yung mga gustong kumain at mag-samgyup. So magkita raw kami sa lobby. So ayun, nag-samgyup kami and then nagpunta sa Lotte Mall and then nagpunta sa Olive Young and then the next day, tinry namin pumunta sa Palace para kapagsuot ng traditional na dress nila. Tapos ito nga guys, nung gabi nagpunta rin kami ng 7-Eleven tapos tinikman ko tong Dubai ice cream na may pistachio sa loob. So masarap naman and then nagpunta kami kinamagahan. I mean, sumakay kami sa express train nila. So walang stop yon and then binook namin siya sa club. Tapos pagkatapos ng mga picture takings dun sa palace ay sabay-sabay na rin kami umuwi dahil nga may flight pa kami pabalik ng base. Yun lang muna, maraming salamat!